Okay, may kwento ako sa inyo ngayon tungkol sa isang lalaki na ang pangalan ay Ezra. Siya, may napaka-importante siyang trabaho. At bukod dun, sobrang laki ng puso niya, laging gustong tumulong. Tara, kilalanin natin siya. Oh, naranasan nyo na ba to? Yung sobrang excited ka sa isang bagay, tapos biglang, ay, may malaking problema pala. Ganyan na ganyan yung mangyayari kay Ezra. Mula sa sobrang saya at puno ng pag-asa, bigla na lang siyang makakaramdam ng, naku, matinding lungkot at pag-aalala. Alamin natin kung bakit. Okay, so si Ezra, naglakbay siya papuntang Jerusalem. Puno talaga siya ng pag-asa, alam mo yon? Kasi may dala siyang napaka-importanting misyon galing pa sa hari. Ano yon? Ang tulungan ng mga kababayan niya na matutuulit at itayong muli ang kanilang syudad. Tingnan nyo to, mahigit 70 years na pala ang nakalipas simula nung bumalik yung unang grupo sa Jerusalem. So matagal-tagal na rin. Kaya naman, nung dumating si Ezra kasama ang isang bagong grupo, grabe, sobrang sabik ng lahat. Siya kasi ang bago nilang pag-asa para maayos na ng tuluyan ang lahat. At alam nyo ba, 4 na araw pa lang siya doon, 4 na araw pa lang pagdating niya, inasikaso na niya agad lahat ng kayamanan para sa templo. Grabe no, pinapakita lang nito kung gaano siya ka-responsable at kitang-kita mo handang-handa na talaga siyang magsimula sa misyon niya. Ang galing. Pero sayang no, kasi yung masayang simula na yon, hindi pala magtatagal. Dahil may matutuklasan si Ezra, isang bagay na babago sa lahat ng plano niya. Kumbaga, kasi simula pa lang niya pero eto na, may sasalubong agad sa kanyang isang balita na, nako, talagang ikakagulat niya. At eto na nga yung malaking problema. Yung mga kababayan pala niya, pati na yung mga lider at pari, hindi nila sinusunod yung isang napakahalagang utos ng Diyos. Alam mo yung utos na yon parang paalala lang ng magulang, di ba? Ibinigay yon para protektahan sila, para hindi sila mapahamak o mapalayo sa kanya. So, paano kaya ni-react ni Ezra dito? Hindi to simpleng lungkot lang ha. Ang mararamdaman niya ay, grabe, parang durog na durog yung puso niya. Dito natin makikita kung gaano niya kamahal ang Diyos at ang mga kababayan niya. Ito yung ginawa niya, step by step. Nung narinig niya yung balita, pinunit niya yung damit niya. Sinabutan niya yung sarili niyang buhok at balbas. Tapos, umupong na lang siya, tulala at sobrang lungkot. Alam mo, para sa kanya, hindi ito maliit na bagay. Yung ginawa niyang yun ang paraan niya para ipakita na, uy, sobrang bigat ng problemang to. Wasak na wasak talaga ang puso niya. At hindi ito yung galit na mabilis nang mawala. Isipin mo, maghapon siyang nakaupo lang doon. Tulala, talagang dinaramdaman niya yung bigat ng pagkakamali ng mga tao. Ganong kalalim yung lungkot na naramdaman niya hanggang gumabi na. Pero hindi siya nagtagal sa pagiging tulala at malungkot lang. Ang ginawa ni Ezra, ginamit niya yung bigat na nararamdaman niya para manalangin. At hindi lang basta-bastang panalangin, ginawa niya to ng malakas para makita at marinig siya ng lahat. Pakinggan niyo to, sabi niya. O Diyos ko, nahihiya po ako na iharap ang mukha ko sa iyo. Kasi po yung mga pagkakamali namin, abot langit na. Ang galing no? Ang nakakahanga dito, kahit wala naman siyang kasalanan, sinama niya yung sarili niya. Pagkakamali namin, sabi niya. Yun ang tanda ng isang tunay na leader na may malasakit at kababaang loob. At dahil kitang-kita ng mga tao kung gaano katotoo yung lungkot at pananalangin ni Ezra, unti-unting lumambot ang mga puso nila. Nagsimula silang ma-realize, o nga, ang bigat pa na ng ginawa namin. At dito na nagsimula ang pagbabago. Ito na yung turning point ng kwento. Mula sa matinding kalungkutan, biglang nagkaroon ng pag-asa. Kasi nagdesisyon na yung mga tao na itama ang mga mali nila. Yung panalangin ni Ezra, parang naging salamin para sa mga tao. Doon nila nakita ng malinaw kung gaano kalaki yung pagkakamali nila. At dahil doon, umiyak sila ng umiyak sa sobrang pagsisisi. Pero ang ganda dito, hindi sila huminto sa pag-iyak lang. May isang lalaki, si Shechanias. Tumayo siya at nagsalita. Sabi niya, nagkamali po tayo. Pero may pag-asa pa. Gumawa tayo ng pangako sa Diyos na aayusin natin to. Yun! Ito na yung simula ng solusyon. At dahil sa pag-amin na yun at sa pangakong binitawan nila, nagsimula ang isang malaking pagbabago, isang reformasyon sa buong Jerusalem. Nagkaisa silang lahat na itama ang mga mali nila. Okay, so pagkatapos ng lahat ng yon, ano ba talaga ang pinaka-importanting aral na makukuha natin sa kwento ni Ezra? Ito yung pinaka-lesson. Minsan kasi ang tingin natin sa mga utos or rules,
mahigpit, masama, o humahadlang sa saya, di ba? Pero ang totoo, alam na alam ni Ezra na ang mga utos ng Diyos ay parang isang safety guide. Isang gabay para sa kaligtasan natin. Hindi yan para pigilan tayo mag-enjoy, kundi para protektahan tayo. Tanda yan ng pagmamahal niya. Parang yung mga magulang natin, di ba? Laging may sinasabi, "Hoy, tumingin ka sa kaliwat kanan bago tumawid." O "Huwag kang makipag-usap sa stranger." Ginagawa nila yun kasi mahal ka nila at ayaw nilang mapahamak ka. Ganoon din ang mga gabay ng Diyos. Nandyan ang mga yon kasi mahalaga ka sa Kanya. So isipin mo nga, ano-ano kayang safety rules sa buhay mo ang tumutulong para protektahan ka sa araw-araw.